Malacanang iginiit na hindi unconstitutional ang 2025 national budget. Mga kumukwestiyon sa pondo, malayang maghain na reklamo sa korte, ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin. Si Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Walang puwang para sa Malacanang upang maging unconstitutional o labag sa umiiral na konstitusyon ang 2025 national budget. Pagbibigay din ng Executive Secretary Lucas Bersamin, hindi magkakaroon ng pagkakataon na maging incantational o may ginawang milagro sa pambansang pondo. Ang budget para sa 2025 ayon kay Bersamin ay nabuo sa pagitan ng Kongreso at nasangay ng ekotibo na masusiding dumaan sa mahigpit na pagbusisi mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Labis ang focus at maingat ang Pangulo kung pondo ang pag-uusapan na kung saan ay bahagi ng pagiging mabusisi nito ay ang pagsilip sa kung ano ang mga kailangan at hindi kailangan proyektong dapat pondohan. Mabusisi si Presidente mula sa umpisa. I can give you that assurance that the President is very focused, very prudent. At sa mga nagsasabing unconstitutional ang kalalagdalang na General Appropriations Act, sinabi ng kalihim na maaari namang idaan ito sa hudikatura para sa kaukulang demanda. Pero pagpapauna ni Bersamin, base na din sa kanyang karanasan bilang dating miyembro ng judiciary, mahihirapan itong dalhin sa Korte Suprema lalo't in good faith kapwa ang ehekutibo at ang legislative department. Para sa executive secretary, hindi naman nila mapipigilan kung meron ngang mga nais na kumwestiyon sa budget, pero sana ay wag na lang, gayong lilikanan naman ito sa kanila ng distraction. Pero sa karanasan ko bilang dating miyembro ng judiciary, mahirap pong dalhin sa Supreme Court ito kung in good faith pareho yung dalawang branches of government. Hindi natin mapipigilan kung mayroong mga quarters who would still like to be heard on this issue. But I hope they should not, because that will again be distracting us. Nilagdaan kahapon ng 6.326 trillion peso budget para sa susunod na taon. Sektor ng edukasyon ang nangunguna sa mga prioridad sa 2025 national budget na sinundan ng DPWH, Department of National Defense, DILG, DOH, Department of Agriculture, DSWD, DOTR at pang-sampu naman ang Department of Justice. Para sa Balitang Pambansa, Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas.